Hello and welcome back to my channel. At sa araw na ito ay magdi-DIY ako ng laptop ko. Itong Asus. Ang model niya ay Asus K556U or kilala din siya bilang X556 URK. So sa araw na ito, i-DIY ko siya kasi 2 weeks or more nagkaroon ako ng problema sa keypad niya o sa keyboard kasi hindi na siya nagwa-function ng maayos. So nung tinignan ko sa site, maraming may problema sa keyboard ng Asus na to. So ngayong araw na ito I decided na palitan ko na lang siya ng bago. So gawin natin ito at papakita ko sa inyo kung paano siya papalitan ng keyboard. So ito palang keyboard na in-order ko ay yung mismong keyboard lang. In-order ko siya sa Lazada at so sa aking initial na pagtingin mukhang okay naman siya at kamukha nung nakakabit dito sa aking laptop. So yung isang strategy kasi ng Asus kapag ka magpapalit ka ng keyboard ng model na ito, yung buong harapan, itong buong harapan na to, ito ay pinapalitan din. Pero ngayon ang gagawin natin itong keyboard lang. So gawin na natin ito para sa araw na ito at pakita ko sa inyo kung paano siya palitan. Okay, para sa DIY natin sa araw na ito para sa laptop na Asus, of course kailangan natin gamitan ng tools. So yung screwdriver na maliliit, and then gagamit din tayo ng heat gun. So yung heat gun na Lotus ang gagamitin natin para sa DIY natin, and of course yung ating keyboard na ipapalit. So yung keyboard nga pala na ito na binili ko ay ang price niya sa Lazada is 450 pero made in China siya. Pero itong keyboard na ito ay talagang model siya para sa sakto siya sa model ng laptop na pagkakabitan natin na Asus K556U. So meron din silang binebenta kasama yung pinaka facing na gano'n sa harap na mas mahal na 2,800 something or 3,500 parang gano'n. So ito lang binili ko kasi mas mura siya, tsaka yun nga lang medyo mahirap ikabit kasi nakapakat doon sa loob yung pinaka keyboard dito. So umpisahan na natin para mabuksan natin ito. So meron siyang 13 na na screwdrivers. So yung mga screw niya tatanggalin natin. So gagamitan natin siya na So pagka kayo ay magbubukas, papakita ko sa inyo yung mga sikretong screw ng laptop na ito. So dito pa lang sa bukasan ng memory niya, dito meron siyang isang screw dito na nakatago. So kung magbubukas kayo ng laptop, be sure na yung mga screw na bubuksan ninyo ay talagang makikita nyo lahat, kasi kung hindi masisira yung pinakatakip nyo. So dito merong isa, tsaka yung dito sa ilalim nung pinaka goma na to, yung sa pinakatungtungan niya. Ito dito may isang naka-buried na screw. Pag hindi nyo napansin to, nakatago siya sa ilalim ng pinakagoma niya, yung sa pinakatapakan niya. Masisira yung takip nyo pag hindi nyo nakita yan. So tanggalin natin. So in my case, ang ginawa ko, kung nakikita sa video, eto,
nilagyan ko na siya ng marking para pagka magbubukas ako hindi ko siya malilimutan, kasi pag nalimutan nyo yan, masisira yung pinaka takip ninyo, hindi siya mabubuksan ng maayos. So ayun, may nakatago siyang isang screw. So pag magbubukas kayo ng laptop nyo, okay, paalala pala, this DIY ay, ang disclaimer natin ay do this at your own risk. Kung hindi nyo kabisado or wala kayong experience sa pagbubukas ng laptop, mas maganda pagawa nyo na lang sa nakakaalam. Pero kung malakas ang loob ninyo, so nasa sa inyo yun, as long as sundin nyo yung gagawin ko rin. Okay, kailangan nyo rin pala ng credit card. Hindi sa ano pa man, kundi yung credit card ay use credit card. So pang sisikwat natin siya dito, o kaya itong pick ng gitara. So pang sisikwat natin para hindi masira yung laptop. Dito sa pinaka ano na to, buksan na natin. Ang mahirap lang naman dito yung first time na pagbubukas ninyo. Pero kung lagi nyo na siya nabubuksan at kabisado nyo na, madali na lang din siyang buksan. So, ito na yung pinakaloob niya. Tapos yung keyboard niya ay naka-buried dito sa pinakaloob. So tatanggalin natin lahat itong board. Ito, battery. Tatanggalin natin lahat. So yun lang ang ayoko sa Asus model na ito na K556U or also known as X556URK. Pag magpapalit ka ng keyboard lang ang papalitan mo. Nasa ilalim siya talaga. Tapos hindi mo pa siya mapapalitan ng keyboard lang. Yung buong facing ng harapan, sa marketing strategy nila, gusto nilang papalitan sa'yo. So buksan muna natin ito, tanggalin natin lahat para makita natin yung keyboard. So yun pala, I tried everything para sa keyboard, kasi may nagsasabi yung keyboard o kaya hindi nagko-function, baka hindi siya compatible sa Windows 10. Kasi nagpalit din ako sa Windows 8, may problema din siya. So itong keyboard na to, talagang ang problema niya is hardware na. So I tried everything, yung nabasa ko sa mga thread. Pinalitan ko yung dito sa ribbon, nilagyan ko ng tin foil at kung ano-ano pa. So nag-upgrade ako ng BIOS, update ng OS, Windows 8 tsaka Windows 10. Pero ganun pa rin. So I decided na palitan na yung hardware. So buksan na natin ito.
Ito yung pinakaayaw ko sa model na ito kasi ito yung keyboard niya, nasa ilalim. So, ang marketing strategy nila, pag nasira yung keyboard mo, bibilin mo to ng buo. Ito mismo. So, nung naghanap ako sa online selling, ang halaga nitong buo na to kasama tong keyboard ay nasa 3,000 ganun. So, bakit ko siya nasabi na marketing strategy? Kasi yung keyboard na ikinabit nila naka-rematch ng permanent dito sa mga gilid. So, yun yung tatanggalin natin ngayon. So, para matanggal natin to, kailangan natin ng heat gun. Okay, simulan na natin to. Okay, natanggal na natin yung pinaka cover nya. So, ang tip ko pala sa inyo, pagka mag-heat gun kayo, iwasan ninyong tamaan yung mga gilid na plastic kasi madideform siya. So, ito lang ang titirahin nyo, yung mga nakalock dito. So, yung keyboard nya nakapakat din dito mismo sa para sa Asus Designer ng X556 or K556U. So, pinahirapan nyo yung mga technician dahil imagine niyo pag nasira yung keyboard namin, bibili namin buo ito para lang maikabit ng maayos. So, para sa nag-design ito, so, thumbs down kayo. Kailangan nyo mag-resign sa trabaho dahil hindi ito users friendly, hindi siya technician friendly. So, natanggal ko na yung takip, pero yung keyboard niya mismo nakalock pa rin dito sa lalagyan. Para sa Asus Designer nito, kung nakikinig kayo, nanonood kayo, baguhin nyo to. Para sa particular na model na to ng Asus X556, so hindi ko siya i-recommend sa inyo. Hindi ko siya i-recommend kasi hindi maganda yung design niya compare sa Toshiba na laptop at saka yung design na satellite ng Toshiba. Pag magpapalit ka lang ng keyboard, tanggalin mo lang yung takip, tanggalin mo lang to, mahuhugot mo na yung keyboard ng maayos.
Okay, ganito nyo Asus. Ay sus ko po. Ganito nyo pinahihirapan ang may-ari ng laptop para magpalit lang ng keyboard. So medyo na-deform siya. Ayusin lang natin. Ay sus ko po. Okay, palambutin lang natin tapos balik natin. Okay, gagamit tayo ng panghinang para dun sa lock, yung pinaka-plastic niya, susunugin natin. Na ilak ko na itong keyboard, so medyo maayos-ayos na siya. Napaangat ko na lahat ng keys niya, so dapat kasi nakalock to, and meron din siyang mga remache na plastic, so nakakabit siya dito sa pinakaibabaw na to. Ngayon ito naman pinakatakip niya, yung yero ang ilalak ko. Ibalik na natin siya. Salamat sa pagpapahirap ng Asus, ginoong keyboard to ng Asus. Okay, para sa tips, you need to be sure na kapag binalik niyo yung keyboard, nakaangat siya lahat. So kailangan siyang diinan papunta ron, papunta dito, and then may mga lock siya. So pagka may lock siya na umangat, tatapatan nyo na ng panghinang para umano yung plastic niya, lumak. So ganun din yung ginawa ko dito sa gilid ng mga pinaka plate na to. So ibabalik na natin siya, tapos testingin natin.
Okay, para ipakita ko lang sa inyo na gumagana na yung keyboard natin. So, type uli natin the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ayun, so gumagana na, kompleto siya, pati si yung mga dating nawala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Then ito. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Napalitan natin ng keyboard ang Asus laptop na ang model niya ay K556U or kilala din siya bilang X556URK. At nawa ay nakapagbigay ako sa inyo ng mga informasyon. At please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo kapag meron ako mga bagong video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.